Ang kaganapan sa episode na ito. Mukhang unti-unti na nga niyang namamaster ang pagsagwan sa masikip na ilog. Ay wow, mali, hindi pa pala. Napadpad kami sa isang ilog sa Aloginsan, sa island ng Cebu, para magbigay ng isa na namang adventure sa sinumang gustong sumabak sa aming challenge. At sa episode na ito, ay may dalawang weirdong nakamaskara na dating sikat na mga kontrabida, ang ating mga guest sa araw na ito. Hi guys! I'm V. Ang character ko ay, at ito naman yung kasama ko na si Jay. Ayun, hindi siya masyadong magsasalita kasi mahihain. Ayun, kasi ako na lang po masasabi. Mukhang nagretiro na sila sa pagiging mga horror villain. Kaya't tinanggap nila ang docu-reality challenge na ito. Kaya ng umaga, maaga po akong ginising ni Jay kasi sabi niya, pupunta po kami ngayon sa Boho River, which is magpapaddle kami. May pumunta dito, na-amaze ako kasi may dala silang paddleboard. Tapos nagsuot sila ng mask. Very interesting nga mayroong mask nga. First time naman nakikita nga mayroong mask. Ang dating anti-hero na sa day. Ang siyang ating magiging challenger para sagwanin ng 2 kilometro ilog ng Boho River. Hanggang sa makarating sa dulo nito sa may bangkana ng dagat. Lahat ng mga staff dito alam nila, i-explain nila lahat sa before kayo mag-paddle, meron silang mga orientation, ganun. Meron din isang staff na sasama sa inyo at saka habang kayo nagpapaddle, nag-i-explain sila, sobrang ano talaga. It's educational tour. Marami kayong ma-learn dito. At ang kanyang adventure challenge ay ido-document naman ng kanyang kasamang wordorin na si Jay, dating kilala sa pangalang Jason. Ito naman si Jay, siya yung gumagawa ng mga documentation. Ginagawa niya ako ng mga videos sa lahat ng mga adventure ko, dito sa lahat ng mga paddle-paddle, lahat ng mga ginagawa ko. So ayun na nga, sinimulan na ni V na magsagwan mula sa pantalan ng Boho, habang siya naman ay sinusundan ni Jay, upang kunan ng video ang lahat ng kaganapan. Start ako ng paddle dito sa river, medyo ako kasi medyo calm yung water, at saka sarap isagwa-sagwa kasi nga malinaw yung tubig. At syempre pa, dahil bagito pa nga itong ating paddler, asahan na natin ang mga kapalpakan niya sa pagsasagwan. Kasi first time ko pong nagpapaddle dito sa maliit na river, hindi po natin mapasok ako doon sa mga maliit na sanga. Ma-stuck po ako doon at saka mahirapan po ako bumawi kasi nga maliit lang yung river. Ang magiging challenge sa kanya ngayon ay ang makipot na ilog at pati na rin ang mga mabibilis na dumadaang mga bangka na lalong nagpapasikip sa pagtahak patungong dagat. Ay, natakot po talaga ako kasi akala ko magbanggaan na tayo kasi pumunta ako sa may gilid, tapos dumaan naman yung bangka. Ayun, sobrang lakas ng alon, gumaganon. Magkagayon man ay nagpatuloy lang si V sa kanyang challenge. At habang nagsasagwan ay namangha siya sa napakagandang nature vibe ng lugar. Habang nagpapaddle ako guys, marami akong mga nakikita, kalagyan ng mga maliliit na isda, at saka iba't ibang klase ng mga halaman. Mukhang unti-unti na nga niyang namamaster ang pagsagwan sa masikip na ilog. Ay wow, mali, hindi pa pala. Pumapalpak pa rin siya sa pagmaniobra ng paddleboard. Ganun pa man ay talagang desidido itong ating bidang paddler na huwag mapahiya sa challenge na ito at marating ang pinakadulo ng ilog. Kaya't kahit pasikot-sikot siya sa pagitan ng makapal na puno ng bakawan,
ay tuloy lang sa pagsagwa nitong si V. Na siya naman patuloy na sinusundan nitong document artist na si Jay. Sa kalaunan ay narating na rin nila sa wakas, ang pinakadulo ng ilog patungong dagat. Saglit na pumunta si V sa may gilid, upang magpahinga at mag-relax dahil sa atake ng nerbiyos, nang makita ang dagat na tutunguhin. So yun nga, matapos itampisaw ang kanyang mga paa sa tubig, ay pumalaot na si V kahit pa kinakabahan. At dito ay paminsan-minsan pa rin siyang natutumba sa pagsagwan sa tubig dagat. More challenging siya kasi ang laki-laki ng mga alon, kaya Pero di nagtagal ay nasanay na rin siyang makatayo sa gitna ng maalong tubig. Kaya naman nagpakitang gilas pa ang hitad sa paghawak ng kanyang sagwan. ayun, na-carry ko naman, nakaya ko kasi basta gusto mo, dapat kakayanin mo talaga yan. Sa kalaunan ay nagpa siya ng bumalik ang grupo, at masasabi nating pasado ang grado ni V sa reality challenge na ito. Dahil kahit bagito pa siya sa pagsagwan gamit ang paddleboard, at palpak sa simula ng kanyang paddling, ay determinado siyang narating ang pinakadulo ng ilog. At nagawa rin niyang makapagsagwan sa mismong gitna ng dagat, na siyang gagawin niya sa kanyang susunod na adventure, na kung saan ay iikuti naman niya ng pagsagwan ng isang buong isla, dito mismo sa lalawigan ng Cebu. Aabangan natin ang mas challenging na adventure niyang ito. Matapos ang paddling adventure sa Bohol River ay dumako naman kami sa pinakahilaga ng Cebu, sa isla ng Malapascua, upang ipagpatuloy ang challenge ng ating dalawang weirdong guest sa episode na ito. At tulad ng nabanggit kanina, ay itutuloy na nitong si V ang kanyang challenge na pagsagwan sa gitna ng dagat. At dito ay lilibutin niya ang buong island ng Malapascua. Sa pagkakataong ito ay sasamahan siya nitong si Jay sa pagsagwan sa reality challenge na ito. May dalawa kaming guest ngayon at pinake-up namin sila sa North Beach. Tapos gusto nila kayak yung mga destination dito sa Malapas. Mukhang malayo eh. Kaya sinundan lang namin sila ng boat. Alamin natin kung ano ang meron dito sa Malapascua, at kung paano isasagawa ang paglibot nila sa nasabing isla. Ang Malapascua po ay napakagandang lugar na ito kasi pag pumunta kayo rito, pag-strolling kayo, maraming tatlong site. Yung tinatawag na Coral Garden, at saka Dakit-Dakit, at saka yung last yung lighthouse. At ang Malapascua po ay isa po sa yung one of the famous po ay yung diving po. Napapansin niyo po dito sa lighthouse, dito po sa may bangka namin, may isa po ditong yung tinatawag na Japanese shipwreck during World War II. One of the famous dito sa Malapascua yung talaga yung scuba diving at saka snorkeling. Ngayong umaga, nag-rent kami ng 2 kayak. Ito na nga, sinimulan na ni V ang pagsagwan gamit ang kayak. Pagsakay ko sa kayak, ang hirap-hirap talaga yung pag-upo mo. Parang mahuhulog ka talaga.
need mo talagang balance. At dahil iba ang pagsagwan dito kumpara sa paddleboard, bukod pa sa maalong dagat, ay talaga namang halos masuka sa adjustment ang ginawa nitong si V, At yun, hindi madali yung magkakaya ka talaga. hanggang nakarating sila sa unang destinasyon. So, pagdating namin sa first destination, which is Coral Garden. Na kung saan ay akalain mong marunong palang lumangoy at nag-snorkel pa itong si V, kasama si Jay. Yun, may nakita kaming marine animals. At nag-i-enjoy kami. At yun, maraming natutunan. At dahil medyo malayo ang sinagwan mula kanina, at sa pagod na rin sa paglangoy, ay ipinasya nitong si V na sumakay muna sa bangka upang tumungo sa sunod na stopover. Yun, bumalik kami doon sa boat. Pumunta na kami sa ibang destinasyon. Hanggang sa makarating sila sa pangalawang destinasyon. Nakarating kami sa second destination, Dakit Island. At dito ay ipinagpatuloy ng dalawang weirdo ang pagsagwan. Yun, kinayag nila yung buong Dakit-Dakit. At umikot kami sa island. Matapos ikutin ang maliit na pulo ay nagsimulang pamatak ang ulan. Lakas yung ulan. At dahil sa lamigin nitong si V, ay muli siyang nagpasya na sumakay ulit ng bangka patungo sa sunod na stopover. Bumalik kami sa boat. Nilagay namin yung kayak. At tulad ng dati, itong si Jay ay walang imik lamang na sumunod sa desisyon ng kasama niya. Pumunta kami sa lighthouse. Nakarating sila sa lighthouse, na siyang pangatlong stopover ng grupo. Dito na ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagsagwan. Kinayag din nila yung lighthouse. Doon nga namin tinuloy yung pagpapadol. Yun, may nakita kaming magandang beach. At yun, doon ako nakapokus magpapadol. Mula sa lighthouse ay patuloy lang na nagsagwan ang dalawa, hanggang makabalik sa pinakaunang lugar na kanilang pinanggalingan, sa North Beach. Nakakawin yung ginawa nila kasi nagdadala silang kaya. Tapos first time lang namin yung nagawa. Dito nagdadala ng kaya dito sa Botas. Sa tagal ko pong trabaho nito na boat captain, ngayon po lang na ano namin na may yung guest namin mag-snorkeling tapos may dala silang kayak. Doon nirinta nila sa North Beach. Nagmas din sila ng movie na yung pang Halloween. Tas Medyo nakaka-weird yung ginawa nila kasi yung nag-snorkeling sila, may dala nag-ano sila ng mask. nakaka-weird talaga. Sa adventure na ito, ay masasabi nating halos makapasang awa ang grado nitong si V, pati na rin itong si Jay. Dahil sa hakas na pag-ikot nila isla ng Malapascua. Imbes na sagwanin nila mula sa simula, ay ilang beses na nandaya ang dalawa nang sumakay sila sa bangka, para makarating sa kanilang mga destinasyon. Magkagayunman ay may natutunan naman itong si V kahit papaano sa kanilang naging adventure challenge sa araw na ito. Sa 3 oras, may pinuntahan kaming 3 lugar. So, yun nga, Coral Garden, Marine Animals. Sa pangalawa, yung Dakit-Dakit, maraming ibon. Sa 3, yung Lighthouse. So, yun, nag-concentrate ako ng paddle. At yun nga, marami akong natutunan at nakikita. At gaya ng dati, walang maasahan sa pagkukwento ang kanyang kasamang si Jay. So, anong masasabi mo, Jay? Anong masasabi mo sa mga viewers? Wala kang masabi? Wala daw. Hindi siya nagsasalita. See you next time. Bye. Mayong udto, ako si Jamaila Alvarado, train guide ko dire, asa mo local tour guide.
Wait lang. Gusto ni tabon. Lakot. Sa lakot, ayaw mo na magsalakot. So si Sally Karbatanang, usa ka local guide. Sige, move. Para sa akin, first time. Actually, hindi ko na first time kasi nag-paddle ko na sa Malapas ko yung isang... Cut. Mamaya pa yan sa second question. So, ngayon na, ito na siya. So, ito na nga, dito na po kami sa bukang sa along the way. So, may nakita ka. Ang hirap kasi nito kung magunan mo.